Ang White Lady sa MOA Arena. Sa Pasay City, isa sa pinakamalalaking arena sa bansa ang Mall of Asia Arena. Pinaglalaroan ng malalaking basketball league, mga concerts, at dinadayo ng libu-libong tao, ngunit hindi alam ng lahat na sa likod ng mga ilaw, inay, at kasiyahan, may isang kwentong kinatatakutan ng mga staff at crew na madalas mag-overtime doon. Ayon sa mga kwento ng mga janitor at security guard, tuwing alas 12 ng gabi, may isang babaeng nakaputing damit na nakikita sa mga opera box seats, nakaupo lang siya, nakatungo, at tila nanunood ng isang palabas na wala naman. Amilan, sinubukan siyang lapitan, iniisip na baka naiwan na fan o naligaw na babae. Pero bago pa sila makalapit, naglalakad itong pababa ng hagdan at biglang naglalaho sa harap ng kanilang mga mata. May isang sound technician na nag-overtime matapos ang isang concert. Habang inaayos ang mga cable, napansin niyang may naririnig na naglalakad sa likuran. Paglingon niya, isang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok, nakalugay, at malamlam ang mukha ang dahan-daang naglalakad papalapit. Akala niya isa sa mga production crew. Pero nang dumaan ang babae sa ilalim ng maliwanag na floodlight, wala itong anino. Nabitiwan niya ang mga gamit at tumakbo papalabas ng arena. Sinasabi ng matatandang trabahador na ang babaeng yon ay dating fan na nasawi sa aksidente noong mga unang taon ng operasyon ng arena. Isinasalaysay na bumalik siya sa loob para sa konsyertong hindi na niya napanood o sa laban na hindi na niya nakita, at hanggang ngayon, nananatili siyang White Lady ng MOA Arena. Laging naghihintay, laging nanunood ng palabas na wala na. May babala ang mga security guard kung sakaling mapadaan ka sa MOA Arena ng gabi at may makita kang babaeng nakaputi na mag-isa, huwag mo nang limunin dahil baka sa'yo siya nakatingin. Si Mang Ruel ay isa sa mga pinakamatagal ng janitor sa MOA Arena. Sanay na siya sa mahabang oras ng paglilinis matapos ang mga laban at concerts. Ngunit isang gabi, matapos ang isang basketball game, siya lamang ang naiwan sa opera box section. Tahimik na tahimik ang paligid, maliban sa mahihinang ugom ng aircon at kaluskos ng kanyang panlinis. Habang nagliligpit ng mga kalat, napansin niya ang isang paper cup na nasa pinakadulo ng row. Nilapitan niya yun. Ngunit bago pa man niya makuha, may nakita siyang paang nakaputi na dahan-daang dumaan sa kabilang row. Akala niya ay isa pang staff. Ma'am, overtime ka rin. Walang sumagot, dahan-dahan niyang sinundan ang paa, hanggang sa makita niya ang isang babaeng nakaupo sa gilid ng upuan. Nakatalikod at nakalugay ang mahabang buhok. Hawak nito ang tila tiket na pinaglalaruan sa mga daliri. Ma'am, bawal na po rito. Sarado na ang arena. Ngunit hindi gumalaw ang babae. Lumapit pa siya at marahang tinapak ang balikat nito. Pero sa mismong pagdampi ng kanyang kamay, dumaan ang palad niya sa katawan ng babae na parang usok. Nanigas siya sa takot at nang humarap ang babae, dalit ang mukha nito, may bakas ng dugo sa gilid ng labi at namumuway ang mga mata na tila puno ng hinanakit. Hindi pa natatapos ang laban. Tumakbo si Mang Ruel pababa ng hagdan, iniwan ang mga gamit at hindi na muling bumalik sa opera box mag-isa. Hanggang ngayon, ikinukwento niya sa mga bagong janitor ang kanyang karanasan at lagi niyang paalala. Kapag may naiwan pang upuan na may baso o ticket, huwag na huwag mong pupulutin mag-isa. Baka hindi na kayo makauwi. Pagkalipas ng 2 buwan, may bagong hired na security guard.
Si Randy, isang binatang security guard sa MOA Arena, ay na-assign sa night shift matapos ang isang malaking concert. Tahimik na ang buong paligid, patay na ang karamihan sa mga ilaw, at tanging ang mga fluorescent sa hallway lang ang nagbigay liwanag. Habang nag-iikot, napansin niya na bukas ang isang pinto papunta sa lower box section, isang pinto na dapat nakalok na bago siya mag-rounds. Dahan-dahan niyang sinilip ito, at sa malayo, may nakita siyang babaeng nakaputing damit na nakaupo sa isang silya, nakatungo at parang umiiyak. Miss, sarado na po. Bawal na kayo rito. Hindi gumalaw ang babae, kaya't nilapitan niya pa nang itutok niya ang flashlight sa mukha nito. Bumumad ang mukha ng white lady na madaming dugo. Bigla itong tumingala, at sa isang iglap, tumayo ito at naglakad papunta sa kanya ng mabilis, walang ingay ang mga paa. Kinabahan si Randy at agad binunot ang radyo. May tao dito sa lower box. Paki-back up naman. Pero bago niya natapos, nawala ang babae sa harap mismo niya. Napatingin siya sa paligid. Ngunit paglingon niya sa salamin na nasa gilid ng pasilyo, nakita niya ang refleksyon ng babae, nakatayo sa mismong likuran niya. Hindi pa ako nakakalabas. Dahil sa takot, halos mahulog ang radyo mula sa kanyang kamay at mabilis siyang tumakbo palabas ng section. Kinabukasan, nag-resign siya at hindi na muling bumalik. Simula noon, binago ng management ang patakaran, laging dalawahan ang security guard tuwing mag-round sa gabi. Ngunit kahit dalawahan, may mga gabi raw na naririnig nilang may umiiyak sa loob ng arena, kahit siguradong walang tao. Paggalipas ng 2 buwan, matapos ang isang sold-out na concert, halos hindi na makalis sa trapiko si Liza. Isang die-hard fan, dahil pagod at antok na antok, nagpasya siyang maghintay na lang sa kotse na nakaparada sa basement parking ng MOA Arena. 2:00 na ng madaling araw, halos wala ng ibang sasakyan, at tanging mahihinang ilaw ng fluorescent lamp ang nagsisilbing ilaw habang nakahilig siya sa upuan. Narinig niya ang mga yabag na tila naglalakad sa paligid. Inisip niya na baka isa sa mga staff na pauwi pa lang, kaya hindi niya pinansin. Maya-maya, may dumaan na babaeng nakaputing damit sa harap ng kanyang kotse. Dahan-dahan itong naglakad, parang pagod na pagod, at may hawak na tiket, hindi nakikita ang mukha dahil nakatikip ng mahabang buhok. Kinabahan si Liza, pero naisip niya, siguro fan din na naiwan, kaya't bahagya niyang binabaan bintana at tinawag ito. Miss, okay ka la? May kasama ka ba? Hindi sumagot ang babae. Patuloy lang itong naglakad hanggang sa uminto sa harap ng exit ramp. Doon ay tumigil ito, at biglang humarap kay Liza. Maputi ang mukha, may bakas ng dugo sa bibig, at mga matang nakatitig diretso sa kanya. Dahil sa sobrang takot, agad niyang ginstart ang kotse para umalis, pero laking gulat niya nang makita sa rearview mirror na ang babae ay biglang nasa likod na ng sasakyan, nakatayo at nakaniti. Isama mo ako. Napasigaw siya at mabilis na pinaharurot ang kotse palabas ng parking. Sa pagmamadali, muntik pa siyang mabangga sa barrier. Nang makalayo siya, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, at sa side mirror, nananatili ang imahe ng white lady na nakatayo pa rin sa parking, nakamasid at tila naghihintay ng susunod na biktima. Simula noon,
May ilan pang naggulat na may babaeng puti na nakikitang naglalakad mag-isa sa basement parking ng MOA Arena at palaging may hawak na lumang ticket. Makalipas ng isang taon, isang gabi, matapos ang isang malaking concert, naiwan si Marco, isang stage crew, para ayusin ang mga gamit sa backstage. Tahimik ang paligid, at tanging tunog ng aircon ang maririnig. Habang nag-aayos na mga cable, napansin niya ang isang ticket na nakasiksik sa gilid ng stage. Luma na ito, kupas, at may mancha ng dugo. Nang pulutin niya, bigla siyang nakarinig ng boses ng babae sa likuran. Akin yan. Paglingon niya, naroon ang white lady, nakaputi, at may bakas ng sugat sa mukha. Tumayo ito sa gitna ng dilim, at dahan-dahan lumapit sa kanya. Imbes na tumakbo, pinakalma ni Marco ang sarili at tinanong. Sino ka ba? Ano ang hinahanap mo dito? Tahimik ang babae, ngunit bumagsak mula sa kanyang kamay ang lumang tiket. Sa malabong tinig, nagsalita ito. Hindi ko napanood ang paborito kong concert. Nasawi ako bago pa man makapasok. Doon nalaman ni Marco ang matagal ng sikreto. Siya'y isa sa mga tagahana na nasawi sa isang aksidente malapit sa arena ilang taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon, bumabalik ang kanyang kaluluwa. Umaasang matutupad ang pangarap na makapasok at masilayan ang palabas. Sa awa, kinuha ni Marco ang tiket at maingat na inilagay ito sa mismong upuan sa lower box. Binuhay niya ang projector upang mapanood ang mga replay na concert na gustong mapanood ng white lady. Pinapili siya. Sige, ito na. Maaari ka nang manood. Sa sandaling yun, nagliwanag ang paligid. Ang white lady ay ngumiti, isang mapayapang ngiti na ngayulam nakita ng kahit sino. Dahan-dahan siyang naglaho, kasabay ng bulong. Salamat, sa wakas. Makakalabas na ako. Mula noon, wala nang nakakita o nakarinig muli ng white lady sa MOA Arena. Tahimik na ang mga upuan, ligtas na ang mga guard at staff, at naniniwala ang lahat na dahil sa kabutihang loob ni Marco, natapos na ang isang kwentong matagal nang bumabalot sa lugar, at ang kaluluwa ng babae nakahanap na rin ng kapahinahan. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel at huwag kalimutang e-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.